Okay. Kasi magka-college na sila eh. Oo, magkakalis. Well, 2 year, ano pa, 2 years pa. 11 and 12 pa sila. Ay, ayan na. Umiiyak na. Oo, ayaw na, ayaw na. Oo, nahanap si mami niya. Gusto ko makichismis ka, Tekram, kay ate. Si ate, ang pangalan ate, okay lang. Kahit mga 10 minutes lang. Ano eh. Anak po niya yan, ni Kuya Mike. Ang ganda niya. Oh. Siyempre kung ano yung tatay, ganun din yung bunga. Yung nanay nga lang, nahihiya po sa camera. Okay, nabanggit po ni ate, sa Lasal siya. Kaming mag-asawa, napatingin sa kanya, nasabi na, Lasal! Huh? Napatingin si Nanay Jack sa kanya eh. Tapos kagad tuition yung naisip namin. Kasi yung anak, Pati si Raven napapatingin sa yung panganay namin ate gusto niya sa Lasal. Kasi doon daw yung, yun daw yung school na magaling sa engineer. Doon daw kumbaga yun yung master ng Lasal. Pwedeng malaman gaano ba kahirap doon sa Lasal at kumusta ba yung mga bata doon, mga estudyante doon ate? Okay naman po yung mga estudyante doon. As long as low-key ka lang po. Kasi pag more attention ka po, parang may possibility na mabully ka din po. Oh, kasi yung anak ko, pangarap niya doon. Hindi ko nga alam kung kakayanin namin doon eh. Pero, sinanay siya ako. Natawa. Hindi, kakayanin naman namin. Para sa pangarap ng anak namin, siyempre. Kung si Kuya, siyempre, kinakaya niya. Siyempre, kakayanin din namin para sa anak scholar namin. naman din, di ba? Meron po, pero may parang required grade po para maging scholar. Tapos may kailangan din po siyang i-take the exam para po matanggap siya as scholar po. Para matanggap scholar. Yeah. Kasi dapat po mayroong average yun. May- Average points. Average po is parang lowest po is 85 po dapat. 85. Kaya ni Kuya Dave yan. 85. Sa Lasal eh. 85 sa Lasal, baka sobrang hirap kuhanin. Ay, hindi naman po. Ang dali lang. Si ate, okay lang malaman yung pangalan mo dito? Sige lang. Si ate Sam po. Sam. Opo. Oh, ang ganda ng pangalan eh. Hindi siya Summer. Hindi po. Sam talaga. Samantha. Ang ganda ng pangalan pinutol mo. At si ate Samantha. Ganon yung bigkas ng Samantha. Parang... Ba't Samantha? Pinangalan ni mama mo o si papa mo? Ano po? Ako po. Yun ang pangalan. Bakit po Samantha? Para po, kasi para mas madaling, mabanggit po. Katulad ng Sam, yung mga shortcut na pangalan. Kaya Samantha po. Tatay, doon ka na. Ano lang, mama. Siyempre, din to. Tumabi ka na sa anak mo. Ano yung may papayo mo doon sa anak ko? Kasi gusto niya doon mag-aral. Mag-enjoy ka lang as long. Hindi naman kailangan iseryoso yung pag-aaral masyado kasi may mape-pressure ka po masistress. Kaya as long as nandun ka, magsali ka ng club para marami ka pong friends ganun. Club. Naku, parang mga alak ba doon? Ay, hindi po. Joke lang. Pero po, organization yung sa akin po kasi is peer po, robotics po. Robotics. So, pwede kang makipag-compete po sa ibang school. Ganun po. Masaya naman po. Okay, Sam. Samantha, ano naman yung aral sa mga kabataan na pwede mong ma-share? Huwag ka lang po ma-pressure as long as nag-enjoy ka habang nag-aaral ka. Yun lang po. Gusto kong malaman yung katekram. Si Sam ay grade 12. Tapos ang tuition niya very expensive. Grade 12 pa lang. Oh. Tapos na pag-alaman ho namin, si Kuya Mike ay isang radtech Yes po. sa Manila
Sa bagong ospital ng Maynila po. Kay Yorme po. Yung Oh, idol ko yan. Alam niyo po bang idol ko yan? Oh, man, parang ang lit ng mundo, no? Nagko-connect. Kay tita, connect sa atin. Ay, sorry, ate. Tapos, yung idol niya, kung saan siya, kumusta ho pala doon sa, pati yun, kinumusta eh. Sa Manila po talagang malaki po yung pinagbago. Malaki po talaga yung nagawa ni Yorme. Lalo na sa yung dating madilim na lugar, sobrang liwanag po. Tsaka marami ng pasyalan. Tsaka feel safe ka na po eh. Pagka sa Manila kasi puro ilaw na po talaga eh. Oh. Tsaka buhay na buhay po talaga yung Manila na. Ang galing po ni Yorme, no? Idol Yorme, ikaw na. Nga po. Salute. Okay. Kuya Mike, sagad-sagarin ko na yung ano ko. Kasi dapat man lang kahit mga... Gusto ko lang may share din to sa anak ko. Tapos yung mga gustong baka yung mga nanonood sa atin, yung mga lolo't lola, tita, tito, nanay na gusto pa aralin yung mga anak sa Lasal. Ba't mo pinili sa Lasal, Kuya Mike? Kaya ako po pinili doon kasi malapit lang po doon sa bahay namin doon sa Cavite. Sa Cavite po kasi yung sa Dasma. Kaya po mas easy access po sa kanya at saka maganda naman din po yung qualification sa Lasal po. Pero marami rin naman po kami pinagpilian. Kaso yun po kasi yung area talaga na malapit dun sa bahay kaya dun po namin pinasok. Ayun po. Gano'n po kabait yung anak niyo, Kuya Mike? Parang ako lang po kasi hindi po masyado nagsasalita. Tahimik na, no? Mahihain po masyado. Buti nga po, sumasagot sa inyo ngayon yun. Hindi nga Thank po you, nagsasalita ate. eh. Sorry ganito kami dito hanggat maaaring kuhanan ng aral, ng buhay. Kinakapalan ko na yung mukha ko para sa mga para kapulutan ng aral. Gaya nung gusto ko mapanood to ng anak ko, nung nalaman naming Lasal ka, ay, pwedeng, yun, hinawakan ko na yung cellphone ka, Tekram. Sabi ko, pwede bang, okay. So, yun, may binigay naman siya na payo kay Kuya. Tapos sa mga makakapunod. So, sa tingin mo, kaya-kaya ng anak ko doon? Kakayanin naman po. Kasi yung average niya, 90? Wow. 90. Anong average mo, ate? Samantha? Last semester po is around 90 po. Then, nung grade 11 po ako, mga around 89 lang po or 87. Okay. Ba't mo, nakita ko, mas pinagbuti mo? Ba't mo pinagbubutihan? Wala na po. Ano mo Parang na? po kasi, mas madali po yung subject ngayon, imbis na last time po. Pero ano yung parang, sabi nga ni tita mo, ano yung drive mo para mas pagbutihan mo pa? Para po makatulong po sa tatay ko po. Okay, no? Ang galing, no? Kasi kung wala yung ganun, kahit hindi ako mag-aral na mabuti. Pero iniisip po kayo. Apo. Kaya nakaka-proud kayong mga ganyang estudyante na ginagawa niyong inspirasyon yung hirap ng mga magulang. Yung sakripisyo nila, no? Kaya sana yung isa namin na init na. Pero kumusta sa Lasal? Yun yung, hindi ko alam ano yung dapat kong itanong about sa Lasal. Masaya naman po. May mga teachers din po na medyo maluwag. Then, meron din po strict. Ano yung dapat kong malaman o malaman ng mga pwedeng pumasok doon sa Lasal o gustong magpaaral doon sa Lasal, ate?
Lahat ba ng mga teacher doon nakasimangot, nakamasong, ay, di ba? May mga masasaya pong teacher. Then, Mm. meron din pong, masungit pong tignan pero mabait pa pala. Minsan wala din. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Kaya kailangan mo muna siyang alamin bago ka magsalita. Oh, Okay. Isa pa ate, yung baka meron ka pang gusto sabihin sa mga kabataan. O kaya doon sa anak ko. huwag ka lang ma-pressure sa mga assignment kahit buhusan ka po ng assignment. Mm. Kasi marami po silang nabibigay. Then, biglaan po minsan yung mga quiz. Kaya, Just be prepared. be prepared po. Sa tingin mo, hindi ko lang alam totoo ba yung maraming nababaliw daw doon? May, parang O kasi sa hirap daw, kasi may mga naririnig akong ganyan, sobrang sa hirap, natutulala na lang daw yung mga... pag ano po talaga, parang masyadong kasi po maraming assignment na binibigay ko eh. Parang isang buhusan lang po. Kaya Pusan po, lang. siguro sabi niya, huwag kang ma-stress. Kaya parang- huwag pong ganun ang ma-pressure. Oh. Yeah. Kasi mabait naman po yung mga teachers doon. Pwede pong magpa-extend ng deadline kung gano'n po. Okay. Tsaka yun din po yung advice ko sa kanya na kumbaga sabi nga po ni Duterte, 75 nga lang po yung kailangan natin Tama. para po makapasa. Huwag niya sobrahan. Sabi ko, enjoy niya lang po yung buhay estudyante. Basta gawin niya lang po yung kung ano yung nararapat. Tapos enjoy niya po habang nag-aaral siya. Kasi pag umarap na siya sa hirap ng buhay, mas medyo mabigat po yung haharapin niya. Kaya mas maganda, enjoy niya lang po muna sa ngayon yung pagiging estudyante. Kuya Mike, matanong-tanong ko na yung edad mo Okay lang. Hindi ko tinanong kanina. Ilang taon na po ba kayo? Wala na po kasi sa kalendaryo eh. Mga nasa 40 plus na po. Ako po, 41 na. Kayo po ba? Medyo mas mataas pa po. Higher po. Parang ano lang po, parang 38 lang, Kuya Mike. Hindi po. Mga ilan, Kuya Mike? Sabi mo na. Magpo 47 pa yes. Wala naman po sa itsura. Parang nga po 38 lang. Thank you po. Okay. Kuya Mike, so yun yung payo mo sa anak mo. Huwag seryoso. Parang pagka sinabi ko sa anak ko, Basta ang ano ko po sa kanya, kumbaga, huwag niya pong ipe-pressure yung sarili niya sa ano. Basta kung ano lang po yung kaya niya o kaya niyang gawin, enjoy niya lang po habang nag-aaral po siya. Kumbaga, i-enjoy niya po yung pag-aaral. Ganun po. ibig kong sabihin, Huwag niya pong isipin na pagka bumagsak siya or ano, papagalitan ko siya. Kasi may mga bata pong ganun eh. Na parang, ay naku, magagalit yung nanay The tatay ko pressure kasi maybe years nang gagaling sa matatakot po eh. parents. oh, Di ba? Na yun nga eh. Kasi- kailangan, kailangan ang grades mo ganito, kailangan ganyan. Ang mga kabataan ngayon, na-absorb nila yun. Apo, Kaya, nape-pressure po eh. bata pa lang, stressful na, nasa school pa lang, stress na sila. Kasi yung mga old school po natin, di ba po nung panahon namin, yun po ang laging sinasabi ng mga matatanda eh, na mag-aral ka mabuti, mag-ano ka mabuti, yung pag mababa yung nakuha mo, may palo ka, yung mga ganun po ba, yung mga time na if you look back po, ganun po kasi lagi yung binibigay na na advice ng mga magulang or kaya pagagalitan ka, bakit di ka nag-aral, yan. Kaya sabi ko sa kanya, enjoyin niya lang po. Ate Samantha, gaano kasaya yung tatay mo marunong? Ko? Siyempre, ako kasi kumbaga sa bobo ako eh. Ibig ko sabihin, yung papa mo, radtech eh. Kumbaga, high level yung Hindi po. IQ niya eh. Ano lang Gan- din po. Sakto lang din po. Magandang tanong. Sakto lang po. Magandang tanong yun. kasi parang, ano yung pakiramdam mo, yung papa mo, radtech. Wala
proud lang po. Oo. Kasi ako minsan nalulungkot nga ako eh. Wala, parang dahil nga sa kulang ako sa isip, sinisipagan ko na lang. Parang doon ko na lang binabawi. Doon sa, dahil nga mahina ako eh. So yun yung kailangan kong gawin para makabawi doon sa kainaan naman ng isip ko. Mapunta ako doon, sabi ni Papa mo kasi, cool ka lang sa ano mo kasi nga karamihan mga sa bata ngayon, sabi nga ni nanay, ni mama mo. Ano pala tawag mo? Mama, nanay, mami? Ha? Tita po. Ay! Ay, sorry. Ano ba yun? Ay, sorry. Nawala tuloy ako. Kasi ito yung mga walang edit na ano. Okay. Real life ano. Oh, okay. Nawala tuloy ako. Yun nga. Yan sabi ni tita Proud mo. ka. Yan, sabi nga ni tita mo na wala? Mga pressure po. Oo. Yun din naman ang na wag ma-pressure. Ay, karamihan sa mga nape-pressure o na parang nawawalan ng bait o na ganon. Dahil nga sa sobrang natatakot sa mga magulang. Sinasabi ko naman, sinasabi ko sa mga anak ko, Sam, Samantha, Kuya Mike, mga tita, sinasabi ko sa kanila na bonus na lang sa akin yung katalinuhan nyo. Ang mahalaga sa akin yung puso nyo. Kasi kung Tama po. kasi sabi ko nga, kung ako parang tinitignan ko sa sarili ko, kung nando naman si God sa puso natin at ginagawa mo yung best mo, ibibigay naman talaga niya yung deserve para sa'yo. Tsaka Hindi mo po kay... pagka, may kasabihan nga rin po pagka kapalaran talaga, kapalaran po eh. Pero yung kapalaran na yung Kuya Mike, tayong gumagawa nun. Kasi kumari ako, dumipende ako sa mga magulang ko na porke may kaya sila. Eh siguro, kumari, hindi siguro tayo kung ano yung level nung, kasi dumipende lang ako sa mga magulang ko. So, yun lang, napakagandang aral, Ate Sam. Kay Kuya Mike, thank you sa aral ng buhay. Thank you din po. Ang sarap sa pakiramdam na yung papa mo matalino, no? Hindi po. Tapos gwapo pa, no? Matalino po. Okay, sige. Gusto ko marinig ano yung gusto mong sabihin kay papa mo. Message sa papa mo. Huwag ka na makulit. Makulit siya. Ano ba siya? Yung... Para pong bata. Pero ang ganda parang kaibigan mo lang siya. Yan po kasi yung gusto ko eh. Nag-open po siya and kahit yeah. Pero sa akin, ang sarap maging tatay, ang sarap maging magulang yung ganon. Hindi ka yung parang may iniilagan ka, parang ganon. Tama. Sa mga anak ko, ganon din ako. Kung hanggat maaari, gusto ko maki-bonding lang ako na parang kaibigan o ano. Kasi ayaw ko yung parang may wall. Gusto ko open lahat sa ano. Pag umalis po kasi kung halimbawa aalis sila tapos hindi po magsasabi, mahirap po pag may mangyari. Ang dami na pong case na gano'n na yung mga bata hindi naglilihim sa magulang tapos mababalitaan mo na may ginawa na palang nag-iinom ng alak or nagda-drugs. Kaya yun lang din po yung payo ko sa kanya na basta kung magsabi lang din po siya. Kung basta magsasabi lang siya. Kay Ate Samantha, honest na sagot. Ilan yung nanliligaw sa'yo? Huwag ka na mahiya, okay lang yan. Para malaman ko. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Isa lang. Pero marami pong Nangungulit. Sa ganda mo na yun, siyempre, hindi na ako magtaka. Isa pang sagot, na honest na sagot. Ilan taon ka na? 18 po. Boyfriend.
Meron na po. Meron na daw po, kaso malayo sila lagi eh. Bakit? Tatay Mike, bakit? Pinayagan mo na. Sabi ko naman po, okay lang, basta wag din po siya magpapabaya sa pag-aaral po. Ayun po. Tsaka alamin niya po yung limit niya para malaman niya rin po, ma-experience niya kung paano i-commit yung sarili sa relasyon. At saka matuto rin po siya kung halimbawang magkahiwalay sila. At least alam niya po yung... Sa bagay, sabi ko naman din po sa mga anak ko, kay Kuya Dave, kay Kuya Luis, especially sila na yung nandun kasi, sabi ko sa kanila, basta dumating sa panahon na yon, sabihin nyo lang sa akin, ayaw ko yung patago-tago kayo. Apo. Yun yung ano ko naman sa kanila. Pero, anong masasabi mo naman? Ito, isa na lang pala. Sorry Ate Samantha, ha? Samantalain ko na kasi iba yung level nung ano nyo eh. Iba yung level nung, kumbaga, level nung pag-iisip nyo. Eh, siyempre, Lasal. Ngayon lang ako naka-encounter ng Lasalista. Masaya yung puso ko kasi may nakausap akong isang bata na napakabait sa mga ulang, sa mga tita. Mama, last na tanong ko ano yung palang gusto mo sabihin sa tita, ha? Pero, saan na ba ako? Ano ba yung tatanong ko? Ano ba? Nawala ako. Okay, tita muna. Siyempre si tita. Gusto kong mas makilala si tita. Kumusta si tita bilang tita sa'yo? Sinong tita? Si tita siya. Si Ako, tita. Si tita ganda. Mabait naman po. Kumusta ba si tita sa allowance? Gusto ko, kasi ako may mga pamangkin din. Gusto ko lang tinanong yan, chismoso, no? ako po, hindi ako nagbibigay ng name. Basta pag po nag-ano ako, wag mong sabihin kung kanino galing. Kay Papa, Basta wag lang pong basta gusto ko yun. Basta yun sila lang. Okay, sige. Just wag na lang. Pero, kumusta wag yung... mo nang tanungin yun. Kung lalabas na naman yung pangalan ko dyan. Siyempre gusto ko lang yung paano magbigay ng allowance yung mga tita sa mga pamangkin sa mga ganong school. Kasi alam mo na... Si alam mo, tatay na yung makakasagat na. Tay, gano'n po ka, gusto kong malaman. Sige, kayo na lang. Binibigay ko po sa kanya, sakto lang po dun sa ano. Pag may kailangan naman siya, nagsasabi naman po. Ngayon, Okay. pag lalabas sila... Bakit po sakto lang, Tay? Kasi gusto ko rin po kasing maranasan niya yung... Yeah. Kumbaga yung hirap po kahit pa paano. At least Tama. matuto po siya mag-budget. Tapos, mahirap din po kasi yung bigay ng bigay. Tama. Maganda po yung Tumpa kayo dyan. matutunan niya po Yun ang kung paano. hinahanap niya sa sagot. Kahalagahan sa ano. Kasi Ate Samantha, kasi kung masanay kayo sa ganon, sa maluwag sa pera, baka sandalin, ganito, ganyan, baka akala nyo tumatain ng pera si Papa nyo, parang ganon. Para, ano man, parang, alam natin pahalagan yung pinaghihirapan ng mga magulang natin. Pero nakalimutan ko talaga yung ano ba yan, nakalimutan ko yung tanong ko. Hindi kaya Ate Samantha niya, nakalimutan ko. Ano ba yan? Mabait naman po yan. Yun nga, iisip ko yung mga anak ko, ibig sabihin, pag nasa Lasal sila, pwede na silang mag-girlfriend. Kasi Tatay Ram, Mm. hindi mo naman din makokontrol. Kasi syempre, yung sa akin, alam ko hindi siya lumaki dito yung panganay ko. 16 din, nagkaroon na siya ng girlfriend. Hala? Pero, yung bang parang infatuation lang, ganun, grade 6. Baka crush lang ho yun. Hindi, girlfriend daw. Pero Ay, yung ganun? iba naman po yung girlfriend kasi pag sinabing girlfriend, is yun lang yung laging nag-hangout lang sila sa bahay namin o bahay ng magulang niya. At least, doon lang sila. Hindi po yung date-date. Hindi Inspiration. po ganun. Yeah, inspiration lang na ginagamit nila yun. So, for Kuya Dave and Kuya Luis, okay din po na ma-experience nila yun para syempre. Pero tsaka na tita, ayaw ko naman pag-usapan yan. Hindi, okay. Ma-experience nila tita. Yung kabataan nila.
Kasi Diba? po ako, nung tatay ko po kasi dati rin, hatid sundo. Hindi naman po ako naglasal kasi mahirap rin po kami. Sa Our Lady of Fatima lang po ako midwife. Oo. Ngayon po, nung ano na ako, walang boyfriend. Pero, syempre po, nag-aano rin ako, ba't ganun? Ba't ako lang? Samantalang, yung kuya ko, nag-asawa na. Yung kapatid kong isa, nag-asawa na. Tapos ako, ba't ako lang binabantayan ni Papa para po ganun? So, para po may sama ng loob na konti. No. So, hindi po na-enjoy yung pagiging college life na, na magkaroon ka ng inspiration, na, excited ako mag-aral kasi yung boyfriend mo o girlfriend mo, nag-compare kayo ng grades. Ay, akong pag-usapan niya, tita. Hindi, Ate Sam, gusto kong malaman magkano nagagastos mo sa isang araw. Matipid po yan. Ano po, pagkakain po, mostly yung lunch ko po is 200 po nagagastos ko. Kasi mahal po yung bilihin po sa Lasal. Lunch, 200. Opo, kaya minsan po lumalabas na lang po kami sa McDo para mapamura po. Okay. So, isang kainan lang 200. May inumin na rin po. Inumin. Tapos, siyempre, minsan may merienda. May time po na nagbabaon din po siya. So, dapat palang, ang baon pala ng ganyan, kung 200 sa isang kainan pa lang, may merienda, alam mo na. Tandaan mo, Tatay Ram, lalaki sila. Mas malakas sila kumain. Oo. Oo nga, oo nga, tita. Okay, so alam ko na. So, merong 200 sa loob. Tapos nagtitipid si Ate Sam, lalabas sila sa McDo. Magkano sa McDo? Di ba parang ganun din? Hindi po, parang ano lang po nagagastos ko. 150 or 100. Matipid mo na yung 500. Yung 50 pesos. 50 or 100. Okay. O, tignan mo. Kuya Mike. Sorry, Ate Sam, ang dami. Sabi ko 10 minutes, 27 minutes na pala tayo nag-uusap. Okay, so yun lang, Ate Sam. Thank you sa time. Mapapanood ng anak ko to. So yun lang ang kailangan niyang malaman. Na ang tuition din ay nung sa college ay nasa 100,000. Semester. Alam ko po ganun Depende. kasi depende po sa kurso po. Yeah. Pero yung mga estudyante po kasi namin na nag-i-internship sa amin, na ibang galing po doon. Sila na rin po nagsasabi, nasa 80 to 100. 100. Po yung Si Ate Sam na, 50,000 na siya ka-Tekram. Yung mga college daw, yun, 80 to 100,000. Yun. na po. Ate Sam, thank you sa oras. Wala ka nang gusto sabihin sa mga kabataan, basta wag masyadong seryosohin. Para hindi masyadong ma-stress. Okay. Thank you, Ate Sam. Kuya Mike, thank you. Thank you po. Okay. Pero parang ang bait-bait ng mga bata, ano? Ito, Tatay Ram, interviewin mo sa... Ay naku, dumugo yung ilong ko dyan. Asan ba si Kuya Dave para ma-interview? Or si Jillian? Diyan. Kaso alas 4 pa ang dating nila eh. What can you Tanungin mo advise na lang. Oo, Ah. sabihin mo na lang. kids Ate. like her? He's gonna interview you. What, ano? Nay, kayo na lang magsalita kasi nahirapan mo yung ano ko. What can she advise? What you can advise daw. What can you advise? Ayun, Average. Kids like you. Yeah. What can you advise to the kids like them and as your age? Don't be shy. A student din po yan. Ano po Hard? Yeah, go ahead. Mahihayin pala siya. Don't Be be shy. shy. Come on. Akala ko... See, they're all listening to you. Yeah. Go ahead. Talk to Tatay. You have nothing to be shy. You're so pretty and beautiful. And you look smart. Are you smart?
Sure. Sometimes. You ano Advice daw? can you give? Your mama translate in Tagalog. Yeah. Go give them some advice. Yeah. See, they're studying too. Si Kuya Clark, Ate Ate, Angela, Angela, and Ate Ate, Angel. Angel. Yeah. Mm. So what advice? They're like Her name is Angela, Angel, Clark, the other one, Albert, and then the little one is Angelo. Yeah. Mm. So what What can you advice say? can you give them in their school? They're doing homeschool. They're like Santomi. They are like Santomi. Huh? They're fostering to Yeah. their kids to help them study so they'll have a better future. Ay, ang galing ng English. Pulang-pula ho yung mukha nila katekra mo. Don't be shy na kasi. Si ate naiya siya. Okay, huwag na natin siyang pressure. Nanay kasi pinipressure niyo yung anak niyo. Para po masanay din siya. Okay. You will watch this. You gonna watch this? No. You will watch. Ang hirap. Si Samantha, pag college na yung anak ko, si Samantha, second year college ka na. Yep. Ay, magkikita yung anak ko tsaka si Samantha. Pwede nga hintayin mo na lang siya. Kaso joke lang. Meron na pala siya. come on. Game. They're waiting. They're waiting. Yeah. So, look here. Nahiya siya. Don't be shy na kasi ate. Look here. I'm not gonna look at They're you. waiting. Mm. Come on. Need to speak louder. No, you say it. They're waiting. They want to hear your voice. Yeah. Come on. Or otherwise, I'm gonna make you dance. Oh no. Okay. Nahiya siya talaga. They're waiting. Look at this. Come on. I don't know. You're wasting that thing. Sorry, I don't know. Oh, they are waiting. Oh, they're waiting. No. Huh? Oh my goodness. That's okay. It's okay. That's okay. That's fine. Okay, it's okay. I'm trying to expose you so you know. Yeah. Probably next time. Yeah. Okay? Don't be shy. It's so kinakapalan ko na lang yung mukha ko sa inyo. Paano po sabihin 'yun? See, he's not shy to ask you anything. Hindi, yung kinakapalan ko na lang yung mukha ko para paano ko Sasabihin mo kinakapalan yung mukha. Mm. Ito pala. Sige. Gaano kagaling sa English si ate. Tatay Mike, Yes po. gaano pala kayo galing sa English? Hindi po ganun ka. Ito pala yung gusto ko ding malaman. Kailangan ba? Shameless. Shameless. Yeah. Hindi, ito rin pala yung gusto kong malaman, Kuya Mike. Dapat ba pagka nasa lista ka, fluent ka sa English? Hindi naman po. Depende na lang po sa kausap ko. Depende rin kung paano mo ano yung mga ituturo kasi dapat kasi talaga naiintindihan mo siya Kuya Ate Sam.
Tagalog po talaga. Ha? Pero, May Tagalog doon? then minsan po, yung mga estudyante po doon nagkokonyo po minsan. Minsan lang po, trip-trip lang din po mag-English. Ganun. So parang Hindi siya talaga purong parang napunta ka ng Amerika, Sa ganun. ano po, sa ang alam ko Depende po po sa, dyan, ano, sa alam ko sa Lasal Top po yung ano, tsaka Lasal Binil. Okay. Sa Lasal Binil. Siya po kasi sa Dasmariñas po. Dasmariñas. Ay, okay. Sa Lasal Dasma po. Pero yung sa Binil po, ang alam ko talagang ano po talaga doon puro English po yung Ibig sabihin, Tsaka hindi pala sa Lasal top o kaya sa ano, ibig sabihin baka mas mahal pa dun, tay. mas mataas pa po. sigurado. Mas mataas pa po yung sa Ala, naduling na ako katekram sa ano. Kala ko sa top na yung pinag-uusapan namin. Hindi po. Sa Binil po yung isa yung sa top. Okay, yun na. So talagang ano, Depende rin sa course eh. Like, Tapos, yung mga nagtitake ko ng arts, culinary, yan sa Binil, yung mga courses. Siyempre yun yung, hindi naman po no discrimination. Yeah. Like, sila yung, ano ba yung right term doon? Mga, medyo ano kasi parang mas sila kasi yung kilala eh. Yung parang Ateneo, 'di ba? Naging kasabihan ng Ateneo, Lasal, UST. Then po yung mga nasa top eh, UP. Yung mga ano. Pero ano ba ganda doon? Wag silang ma-attract dun sa matakot, wag silang, at the end of the day, they need to be confident about what they can do. ay, sorry po, na ano kayo dito? Naka-ano lang, Okay. lang. So, just be confident on what they can do. Hindi kailangan makipagsabayan na, mga classmates ko, they all, speak in English. O kaya, they spend, minimum 1,000 pesos a day. So, why would you pressure yourself to be like them? Tama. Right? So, just be yourself. Ano yung kinalakihan mo, ano yung turo ng magulang mo, ano yung alam mo na tama, you stick to that. Huwag kang magpapa-peer pressure. Kasi ganun yung isipin ng mga bata ngayon. Naku, kailangan ko makipagsabayan. You don't have to do that. Right? Hindi mo kailangan makipagsabayan just for you to be, para makilala ka sa school. So, just stick to, I'm going to study because I want to have a future for myself. I want to have a future for my family. I want to be able to support my parents, my family as they age. Dapat yun yung tutukan ng mga bata. Ang sarap pakinggan pagka marurunong yung kausap ko, no? Natita, no? Talagang knowledgeable ba ang tawag doon? Talagang Naman po, experience. Hindi, si Tatay Ram hindi rin siya, sinasabi niya lang bobo siya, hindi siya bobo. ano po talaga, hindi yung ganyan, hindi ko kaya yung more time pa siguro. Pero ang sarap pakinggan yung gano'n. Pero thank you sa time talaga. Yeah. Tapos sa aral ng buhay. Ang nagustuhan ko talagang aral ng buhay dito kay tita din. Yung pagmamahal sa mga magulang. Yan yung parang gusto kong laging iano sa mga anak. Kasi pagka nawala yun, mapapahama. Mawala sila kasi hindi mo na mababalik. Ibig ko sabihin, tita, hindi ka i-bless ni God talaga eh. Pagka wala yung love sa mga magulang. Yeah. Yun kaya, Ate Samantha, napaka-bless mo, meron kang papa and tita like them. You're so blessed. Also, with Ate, you're so blessed that you have mommy like your mommy. Oh. Not everyone have like that. Not everyone like you. You have a good parent, a good mama, diba? What do you want to say to your mama?
mahihayin talaga. Okay na. Thank you sa mga aral ng buhay. Thank you, Katekram. At nais ko po munang pasalamatan ulit si Kuya Mike, Ate Sam, and Tita, Michelle, and Shalane, and Ate. Thank you. Bye, Katekram.